Opo. Sige. Ano bang ating food for the soul and food for the spirit today? Sige. Ito po, gusto lang naming i-share sa inyo ngayong umaga, mga mahal po naming tagapakinig, mga ka-music po natin, solid ka-music, ang ating food for the soul and food for the spirit. There was a time. Noong unang panahon, yan, meron po isang magsasaka na may alagang kabayo ang nakawala. Darlene, asin, nakawala yung kabayo. Anong nangyari mga kaibigan? Hinahanap, hindi mahanap. Pagdating ng gabi, dumating ang mga marites. Yung mga marites ba? Ba't ayaw pumindot nito? Ano nangyari? Yung pala yun. Okay. Kinagabihan po'y dumating ang mga kapitbahay ng mga marites. Sabi ho nila, nakakalungkot. Relax, sandali lang ha. Nagsasalita pa si Papa. Tama na, relax na. Nasaan ba to? Mahaba ka anak eh. Dito ka anak ha. Okay. Yung mga marites nagbubulog-bulog. Ay, kawawa ka naman. Ano ba yan? Ano nangyari sa sa kabayo mo? Ano bang ginawa mo? Ang daming tanong. Sabi niya, nakakalungkot naman. Alam mo, isa lang ang sagot nung magsasaka. Anong Tagalog ng maybe? Baka. Marahil, gano'n. Marahil. Kasi ang sagot nila, nakakalungkot naman. Ang sagot niya, marahil. Yan. Ganyan na ganyan. Sa ulitin mo. Marahil. Mababaliw ka talaga. Ay, no. Okay, sige. So, ano nangyari, Darlene? The next day, kinabukasan, bumalik yung kabayo. Yung kabayo niya bumalik. Ito matindi, Darlene. May kasamang 7 kabayo. Nagharap Diba? ng May kaibigan. naiuwi siyang mga kabayo. Oo. Dahil dyan, nagtakbuhan na naman po mga marites, mga kaibigan. Si Maricon, sino pa si Mario. Si Tolitz. Si Tolitz. Nagtakbuhan na naman sila. Kay sa kuyang magsasaka. Oo. Ito na naman, siyempre, bumalik yung kabayo mo, chika. Ano nangyari? Paano nangyari? Bakit may mga 7 kabayo? Nagnakaw ang kabayo mo, no? Iba naman niya yung chismis, Chismis. Pero okay yan, ha? Sabi ng mga marites. Alam mo, sagot lang niya. Maybe. Tagalog, ang sagot niya? Marahil. Maraya? Marahil. Marahil. Marahil, sabi niya. So, the next day, partner, may mga opisyal na sundalo na naghahanap. Ay, hindi pala. Mali. Sorry. Anong nangyari dito, partner, the next day, yung anak niya ay sumakay ng kabayo. Ito nangyari ngayon. Nung sumakay siya sa kabayo, ang nangyari, mga kaibigan, tumakbo si kabayo ng mabilis. Paano yung tumakbong kabayo mabilis, Darlene? Tigidig. Tumilapon. Ay. Naputo, nabalian ng binti yung anak. So, ito na naman. Pagdating ng anak, siyempre, nabalian, binubuhat ng ama. Ito na naman po ang mga marites, mga kaibigan, sa kapitbahay. Ano na naman ang nangyari? Ano ba yan? Nakakalungkot na balita yan, ha? Nakakalungkot sa anak mo yan. Paano ng anak mo? Paano na makakagalaw? Di ba? Ano na sagot nung magsasaka? Marahil. Di ba? Oo. Wala siyang binabanggit kundi Marahil. Ganon. Sige. The next day, may dumating ngayon na mga soldado. Mga opisyales ng army. So, naghahanap sila kung sino yung pwedeng maging sundalo sa lugar. Nakita nila yung anak niya na bali ang binti. Ni-reject ngayon yung anak niya. So hindi siya nakuha. Samantalang yung mga anak ng mga neighbors, mga marites, tuwan-tuwa sila at magiging sundalo na ang anak. So ito na naman ang mga marites, sumugod na naman. Sumugod na naman sila. Sabi niya, kawawa naman, sayang sundalo na sana siya. Magiging sundalo, isa siya sa mga magiging bayani ng ating bansa. Di ba? Hindi yun, nandito lang siya, kawawa naman siya na nakaupo na lang at nakasaklay. Di ba? Pero sabi sa kanya, ano masasabi mo dyan? Hindi ba masaya dahil
hindi siya aalis, nandito lang siya sa tabi mo. Parang bad trip no? Parang binubuli ka pa dahil parang ano ka na nga, nalungkot ka na eh. Anong sagot niya, Darlene? Marahil. Minsan mga kaibigan, di natin nararamdaman yung nararamdaman ng kapwa po natin sa mga nangyayari sa buhay. Kaya wag natin husgahan whether it is good or bad. Okay? Sabi nga ho, ang nangyayari sa mundong ibabaw na ito ay, sabi nga ho, Diyos lang ang nakakalam. Diba? Opo, kaya wag tayong magmagaling, wag tayong magyabang, wag nating ipaghambog. Darlene, kung ano man ho ang meron tayo at nangyayari sa atin. Tulad niyan, no? Diba? Hindi mo alam. Hindi rin natin alam kung may purpose ang Panginoon, bakit pinayagan niyang mahulog yung anak ng magsasaka sa kabayo Correct. at mabalian po ng binti. Diba? Malamang sa malamang, baka hindi siya pwedeng maging sundalo or may karamdaman. Diba? So, dyan po, ang buhay ng tao, mga kaibigan, kahit may happy ending, tuloy-tuloy pa rin yan. Laging ganyan. Masaya, mamaya malungkot, masaya, mamaya malungkot. Pero ano ho ang natutunan ninyo sa usaping ito, sa kwentong ito? Anong natutunan mo sa farmer, Darlene, doon sa magsasaka? Ano hong natutunan nyo sa farmer? Sa salita lang ho niya na sinasabi lagi ng maybe or marahil. Wala siyang binanggit eh. Hindi siya nakikipagdiskusyon. Hindi niya ipinagyayabang na, bumalik ang kabayo ko. May kasamang 7. Ano kayo ngayon? Ha? Nagets nyo? Oo. Diba? Ganun lang siya. Marahil, puro marahil, puro marahil. Well, meron tayo nga sinasabi, less talk, less mistake. Pero natutunan ko dito sa mamang ito, humility. Humility, mga kaibigan. Diba? Nung nawala yung kabayo niya, hindi siya nagwala. Ganun. Sino ang nagbukas nung kwadra, bakit wala siyang sinisi. Tama? Tama. Nung dumating ang kabayo na may dalang 7 kabayo, hindi rin niya ipinagbayabang na, mga Marites, ito na ang kabayo ko, nagdala ng 7, ano kayo ngayon? Gayahin nyo, mga ganon. Narinig nyo ba? Hindi. Ang sagot lang niya, tugon niya ay marahil. Di ba? Nung huli, yung tungkol na sa sundalo, yung mga anak ng mga kapitbahay niya, sila po ay natanggap or what do you call this? Yung kayo sa... Na-recruit? Recruitment ng pagiging sundalo, ipinagyabang. Yung anak ko sundalo, yung anak mo, siguro talaga, di ba? Yung humility, mga kaibigan. Pero anong sinasabi sa Biblia? Kukorek na ho natin sa Biblia. Sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Malimit hong banggitin yan ng ating Panginoong Diyos, si Jesus. Diba? Laging pinauunlakan tayo, mga kaibigan. Diba? Na we should always be humble. Humble sa buhay po natin ito. Kasi, ang kasama ng pagiging humble, mga kaibigan, ay peace of mind. Dahil kung mayabang ka, at lahat ipagyayabang mo, ipagwawagwagan mo, ipamamalita mo, wala kang peace of mind. Dahil siguradong sigurado, meron ng gugulo sa inyong lahat. At yung perspective part niyan. Diba? When we say perspective po, ano pong nai-influence ho nung perspective na yan? Diba? Ano bang perspective, Darlene? Ano Parang bang perspective? Yung pananaw mo, partner. Yes. Yes. Diyan po papasok yung pag-uugali po natin, yung mindset po natin, yung viewpoint, our points of view, yung outlook natin, Correct. at yung ating belief, yung paniniwala po. Diba? Yun po yun, yung ating paniniwala. You see? Ang ganda ng example nito ngayon, diba? Yung humility, mga kaibigan, humility. Kahit ano pang sabihin nila, okay, fine, sige lang, kasi ang mundo ay bilog. Diba? As long as alam mo na tama ang ginagawa mo, wala ka nasasagasaan, tumutulong ka, o ginagawa mo yung bagay para sa iyo, kung ikay nasa serbisyo publiko, batikusin ka, pero alam mo sa sarili mo na ikaw po ay gumagawa naman ng tama. Sige lang, pasasaan ba't lalabas din naman
ang katotohanan. Di ba? Magalit sila sa iyo, mura-murahin ka, sige, part of life yan eh. Di ba? Part of life yan, sige lang. Especially pag nasa public service ka. Alright. Doon naman sa hindi public service, tiis-tiis lang po tayo, di ba? Dahil ganun talaga eh. Kung sino yung nakakaintindi, siya dapat, kung sino yung, what do you call this, yung attitude na, kung sino yung mas nakakaalam, di ba? Siya na lang yung umintindi. Di ba? Kasi minsan po, yung mga medyo makitid ang utak, sila po yung mga hindi po nakakaintindi. Tama o mali? Tama. Oh.